na siya po ay may kaugnayan sa mga maanomalyang proyekto sa ikatlong distrito ng Batangas. At kung gustong pilitin ang appointment na ito, dapat paimbestigahan lahat ng mga maanomalyang proyekto sa nasakupan ng mga magiging regional directors ng DPWH. At hindi po tayo titigil sa pagbubunyag ng korupsyon kahit na tayo po ay inaatake patungkol dito. At aking payo na lang po sa ating mga kaibigan sa liderato ng DPWH, huwag nating pilitin na i-appoint ang mga taong may kaugnayan sa mga maanomalyang proyekto sa mga mas matataas pang posisyon sa DPWH. Actually, naparating po ito sa isa sa kanyang team. Dahil bago ko pinost yun, pinarating ko sa kanila, patunay na hindi naman social media ang aking pakay, kung hindi resulta na huwag tayong mag-appoint ng mga tao na may kaugnayan sa mga taong iniimbestigahan ng DPWH. Dahil hindi naman po si Secretary Vince ang may kaugnayan kay DE Pastrana. Si DE Pastrana po ay dating DE or kasalukuyang DE pa ng ikatlong distrito ng Batangas kung saan ang mataas na kahoy na hometown ni Congressman Garjola. At nabanggit ko naman din po ito sa Facebook, sa karaniwan, ARD ka bago maging RD. Iilan lang ang mga DE na nagiging RD ka agad. At 16 ang district engineering offices ng Calabarzon, ang isa sa mga pinakamalaking mga regional offices. 50 million pesos mahigit kulang ang budget ng Calabarzon. At ito po ay pamumunuan ng tao na may kaugnayan sa mga anomalyang proyekto ni Congressman Garjola. Naniniwala po ako na si Secretary Vince Dizon ay para sa reforma sa DPWH at sana hindi na po ituloy ang appointment ni RD. Excuse me, kami naman po.